we are now the New Love Club community. It's a new life with Jesus. Cause we are now the New Love Club community. It's a new life with Jesus. Cause we are now the New Love Club community. It's a new life with Jesus. Cause we are now the New Love Club community. Oh Lord, how wonderful you are, for giving this life today a new kind of life. Alive to the fullness you promised to us. Oh Lord, I cannot ask for more. Oh Jesus, I can say anything. Magandang gabi po mga kapanalig. Welcome po uli sa ating virtual New Life with Jesus, an online program po ng Love Flock na nagnais maghatid po ng magandang balita. Ngayong gabi pong ito, napakaganda po ng ating topic. Ang ating pong panayam ay I can do all things in Christ who gives me strength. Matatagpuan po natin yung verse yun sa Philippians chapter 4, verse 13. Ang sikreto po para magawa natin ang lahat ng bagay ay na kay Kristo. Kaya nga po, alam namin at inaamin namin na hindi po namin magagawa itong radio program kung hindi po namin hihingin yung karunungan at paggabay ng ating Panginoon. Kaya samahan niyo po kami, manalangin po at tumingi po ng presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, ikaw ay buhay. Ikaw ay dakila. Ikaw ay tapat. Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan at ng lahat ng karunungan. Kaya po, ang lahat po ay aming isinusuko sa iyo. Every faculty, everything we know, and everything we do, isinusuko namin sa iyo. At pinapayagan kang magamit mo kami bilang mga tagapagsalita mo. Ikaw po ang mag-supply sa amin ng karunungan, ng pagmamahal, higit lahat sa lahat ng presensya mo. Ikaw rin po ang magbukas ng puso sa amin at sa aming mga makikinig upang ang mga salita mo ay malayang makakilos, malayang magtagumpay sa bawat buhay namin. Inaasahan po namin magaganap ito para lamang sa iyong kapurihan. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, magandang gabi po uli sa inyo lahat at akin pong sigurado ko naman nakikita niyo na po yung aking mga kaibigan. Well, unahin ko na pong tawagin para magbumati. Brother Lito Soriano. Brother Lito, nakamute ka pa. Maraming salamat, Brother Rafi. At ako po ay bumabati ng magandang gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig. Samahan niyo po kami sa isang oras na talakayan tungkol po sa panayam po na ito. Salamat, Brother Lito. At welcome din po natin si Brother Kiko Infantado. Magandang gabi, Brother Rafi, Brother Lito, at mga kapanalig. Muli po ay nandito tayo sa virtual New Life with Jesus. Samahan niyo po kami. Magkwentuhan po tayo. Mag-share din po kayo sa amin. At hallelujah, maganda ating pagkakwentuhan ngayong gabi nito. Amen. Ang ating pagkakwentuhan po natin ngayon, Brother Lito, Brother Kiko, ay yung matatagpuan natin sa Philippians 4:13. I can do all things in Christ who gives me strength. Brother Lito, bigyan mo naman kami ng pasimulang pananaw mo. Lahat ng bagay ay magagawa natin, anuman ang mga pinagdadaanan natin, lalong-lalo na sa mga panahon na katulad nito. Matagal na po tayo sa pandemya, pero makakayanan natin ang lahat dahil kasama natin ang ating Panginoon. At totoo siya sa kanyang mga pangako, lalong-lalo sa mga gospel na ating binabasa sa mga nakaraang araw at sa mga
darating ng mga araw, ang pagpapakita ng Panginoon ay patunay lang sa kanyang mga pangako na sasamahan niya tayo Amen. anumang mga oras at mga nararanasan natin sa mga buhay natin. Kaya ipagpasa Diyos natin ang lahat dahil kayang-kaya niya ang lahat ng ating mga nararanasan. Naalala ko, Brother Kiko, yung joyful song. Magagawa natin Hallelujah. bagay. Naalala mo yung Brad? Naalala mo? Yan yung nga sabihin ko ngayon, unahan mo lang ako. I-memorize ko, hindi kaalala ko na nga yung Maganda, Brad, buti pinaalala mo yun. Sabi dun sa kanta kasi, ang lahat ng bagay sa mundo, di ba? Pag nandyan si Lord, di ba? Maraming bagay. Alam natin yun kasi maraming bagay alam natin kaya natin gawin, di ba? Sa sarili nating kakayanan. Kaya lang, pag wala si Lord, iba yung mga kayang gawin ni Lord, di ba? Yung mga kaya nating gawin, na akala natin parang superhero na tayo, kaya natin. Pero maraming bagay talaga na pag wala si Lord, di ba? Pag hindi natin kasama ang Diyos, di ba? Naalala ko nga sa Hong Kong, di ba? Doon ko na yun, una kong punta sa Hong Kong na, pag hindi natin kasama ang Diyos sa ating lakad, ay parang sayang ang ating lakad. Yun yung una ko naririnig sa kanila doon, di ba? Tama, di ba? Amen. Gusto ko yung sinabi ni Brother Lito, yung pag may nararanasan ka, doon mo malalaman yung pangangailangan sa Diyos. Alam niyo, yung gospel, tama, yung mga gospel natin ng mga nakaraang araw. Tungkol to sa kwento ng mga apostol Di ba? Nung kahapon, kwento ng mga apostol na nagtatago. Nagtatago dahil takot. Takot na takot Hinahunting sila Di ba? Biro mo, dati medyo brusko sila dahil sumusunod sila kay Kristo, sikat si Kristo. Maraming sumusunod sa kanila. Biglang ang ending nila nagtatago. Tapos, yung sa dulo, meron namang, di ba si Tomas? Yun naman ay mapagduda. Ang ganda. Gusto ko yung dalawang bahagi ng kwento kahapon Pero, pareho silang tinagpo ng Diyos sa kanilang pagtatago at sa kanilang pagdududa. Hindi para parusahan, kundi para bigyan ng bagong lakas. Amen, amen. Ganun talaga ang Panginoon natin, brother. Kaya nga talagang di ba? Tumingin ka sa camera. Brother Lito. Amen, brother Lito. Nawala tayo. Ganun talaga ang Panginoon natin, Kahit na pinagdududahan, ang Panginoon hindi nagbabago, Nandun pa rin siya, patuloy na, nandito lang ako, para maniwala kayo lahat. Kahit na may duda, kahit na may takot, kahit may pangamba, hindi nawawala ang Diyos At nagpapatunay, pinatutunayan niya pa rin. Wala kang itulak kabigin para sa kanya Laging nandyan. At higit sa lahat, wala siyang isusumbat, di ba? Pwede siyang, kung tutusin, pwede niyang sumbatan sila, Parang mga walang utang na loob, Sa lahat ng mga ginawa niya, na parang wala pa rin tiwala, pinagdududahan pa rin. Pero ganun pa man, ang pag-ibig at pagmamahal niya at pagpapakita ng kanyang presensya at kapangyarihan ay hindi nawawala. Amen. Tama nga, Lalo na yung kay Tomas, Naisipin mo nga naman, Pwede sabihin pagbalik siguro, asa si Tomas? Pwede ganun. Kailangan nyo pa ng pruweba. Ikaw, Tomas, pwede ganun, di ba? Pero kaganda, walang narinig si Lord. Walang narinig sila kay Lord, Amen. Wala, di ba? Grabe. Napakaganda ng senaryo Brother Lito, Brother Kiko Nagtatago sila. Hinang-hina sila hinang-hina. Siyempre, di ba? Kasi confused, disappointed. Kasi 3 years silang sumunod, parang tapos namatay lang. Madali kasi sa atin kasi narinig na natin yung kwento. Sila hindi pa nila alam yung ending ng kwento Kakakapaka ko pala kaya nagtatago sila Pero ang ganda-ganda ng pagdating ni Lord sa kanila. Peace be with you. Takot kayo Kailangan niya yung peace ko. You can have peace if you have me. Yun ang sinasabi niya.
You cannot tell, I can do all things nga eh. You cannot do things. Kailangan nyo ako. Yun yung mensahe niya eh. At ang pangalawang ginawa ng Panginoon kahapon, ang ganda rin. Hiningahan niya ng Holy Spirit ulit. Binigyan niya ulit ng power. Tsaka niya sinabing, yung papatawarin nyo, mapapatawad. At yung hindi nyo. Ang galing-galing, may anointing muna eh. Yung anointing yun ang galing, yung lakas. Amen. At hindi, ang maganda ron, Amen. Kaya, hindi pa rin nawawala yung plano niya para sa kanila na after that, di ba, sabi niya, go and preach the good news, baptize them. Isipin mo yon, yung tiwala niya, yung kanyang pagtitiwala sa kanila, na kahit ganun yung ginawa sa kanya, hindi katulad siguro sa atin siguro, pag ganun mangyari sa atin, mawawala ka agad ng tiwala eh, no? Sa ginawa, wala ito. Pero hindi. Kay Jesus iba eh. Hindi nawawala. Kahit ganun pa man yung ginawa sa kanya, isinugo pa rin niya sila. Kasama ang Holy Spirit, no? Amen. Alam nyo yung Philippians 4:13, ang sarap pang hawakan din, lalo sa panahon ngayon, di ba? Sa panahon na ngayon ang daming uncertainty sa buhay natin. Di ba? Na parang wala ka nang pag inisip mo yung nangyayari, parang ang hirap. Paano ka gagawa? Paano mo gagawin yung mga bagay? Hindi mo nga maintindihan. Napangawa ka mo na, sabi Lord, I can do all things with Christ who strengthens me. So, si Lord na ibibigay niya yung strength, lahat ng mga kailangan natin. Di ba? Yun pala, masarap pangawakan ngayon. With the difficult times that we're having, no? Amen. Yun nga eh. Kaya nga, gusto ko yung gospel ditong mga huling araw. Very reassuring. Very reassuring na mahina ka, naiintindihan kita. Nagdududa ka, yun ang message ng Diyos eh. Naiintindihan kita. Natatakot ka, naiintindihan kita. Bagsak ka ba? Naiintindihan kita. Nalilito ka ba? Saan ka kukuha ng pera bukas? Naiintindihan kita. Ang ganda-ganda ng mensahe. Hindi, kasi ba, ang mensahe is, yung sitwasyon mo ngayon, yung sitwasyon mo ngayon, diyan ka pupuntahan ng Diyos. Hihinga ng Holy Spirit. At ang sabi nga ni Brother Lito, ang sasabihin sa iyo ng Diyos, bumangon ka diyan. Huwag mo kalimutan, may ministry ka. May ministry ka na magmamahal. Ako ang tutulong sa iyo para magawa mo yung pinagagawa ko sa iyo. Bagsak ka ngayon eh. Kaya ibabangon kita. Ang ganda ng mensahe. Amen. 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 Kaya, ganda nga ng pinanggalingan nitong natin eh. Itong topic natin, ang ganda ng pinanggalingan natin eh. Kay San Pablo, di ba? Sabi ni San Pablo, naranasan ko na ang lahat. Sabi niya, sanay na akong maghirap. Tayo, ganun din tayo eh. Tayong mga naglilingkod sa Panginoon, siguro yung mga nakakarinig lang sa atin, masaya tayo, maligaya tayo sa mga ginagawa natin. Pero hindi nila alam, pare-pareho din naman tayo na dumadaan sa mga ganun. Dahil nga sa biyaya at grasya ng Panginoong Hesukristo na nasa atin, nagagawa natin ang lahat. Na kahit na nahihirapan tayo, kahit may mga problema tayo, kahit may mga sufferings tayo, may mga kakulangan tayo, ay nagagawa natin. Bakit? Ang nagpapalakas sa atin ay si Jesucristo, yung mga pangako niya sa bawat isa sa atin na hindi kita pababayaan. Siguro tayo, lalong-lalo magkasama tayo, Brother Rafi, naalala mo yung mga kwento natin, dumadaan tayo sa mga ganun. Pero parang kumbaga, nasasanay na rin tayo. Meron pa bang iba o mas malala dito sa mangyayari sa atin na hindi kakayanin ng ating Panginoon? Diba? Kapag pinanghawakan natin yung assurance ni Lord na hindi kita pababayaan. Kasi yung pag binalikan mo yung buhay na pinagdaanan natin, na ito eh, kumbaga nasa last, na tayo eh. Kumbaga, nakarating na tayo sa mas gitna, patuloy na. Kasi naranasan na natin ang lahat eh. Naalala ko bigla lang nung
Yung Brother Rafi, di kaya kasama nun eh. Nung nag-outreach tayo sa Apari, nagpunta kaya sa Santiago nun for a while. Yung, naalala mo yung Brother Lito, yung wala tayong makainan. Nung, di ba? Out of nowhere, nasa bundok na tayo, kung saan tayo, lahat ng pupuntahan natin. Di ba? Sarado, wala tayong makainan. Tapos biglang may nadaanan tayo, di ba? Na isang restaurant na parang opening ba yun? Oo. Di ba? Na parang doon ko naalala na bigla na I can do all things. Lahat kaya natin gawin. Kasi nasa mission tayo noon eh. Yun ang maganda rin, di ba? Pag nasa mission tayo, minsan nag-aalala rin tayo doon sa mga bagay-bagay na gagawin natin. Siyempre kami rin, ako rin, pag umaalis ako, lalo na nung wala pa si Linda noon, nasa Hong Kong pa siya noon. Na paano yung mga bata, di ba? Paano ka asikasuhin sila habang nasa outreach tayo. Minsan isang buwan tayo, di ba? Lalo pag nasa outreach tayo abroad. Kayo, pag nasa Roma kayo, 3 months yata kayo, di ba? 2 months tayo sa Hong Kong in Macau. Na yung mga bagay na yan, iisipin mo ang hirap. Di ba? Paano mo iisipin yun? Paano mo paplanuhin? Paano yung mga pamilya mo? Lalo na ako noon, single parent pa lang ako doon, wala pa si Linda, di ba? Paano ko asikasuhin yung mga bata, di ba? Ang maganda kasi yung pag sinabi ni Lord na, yung narinig ko lagi dito kay Brother Bingkong, take care of my business and I'll take care of your business. Hindi na natin iisipin, ano ba yung mga gagawin ko? Na si Lord na ang bahala doon. Na lahat kaya na natin gawin. Kasi nandyan siya. Amen, di ba? amen. Hallelujah. Brother, natutuwa ako sinabi ni Brother Lito. Dudugtong ko sa sinabi mo, Brother Lito. Sabi ni Brother Lito, kasi yung verse 12 Philippians 4:12, naranasan ko ng magutom, naranasan ko ng mabusog, naranasan ko ng maghirap, naranasan ko magkaroon. Yun yung sinasabi niya. At yung aking pagawing kontento nanggagaling sa Diyos. Parang yung sinasabi ni St. Paul. Isa lang ibig sabihin ni St. Paul eh. Sa hirap at ginhawa, maaasahan mo ang Diyos. Sa lakas at kahinaan, maaasahan mo ang Diyos. Sa gutom at tagbusog, maaasahan mo ang Diyos. Naalala ko lagi binabanggit, lagi itong narinig kay Brother Jimmy. Maraming tao na minsan natatakot, lalo na yung mga nasa abroad. Paano kaya pag nag-forgood ako? Paano kaya pag nag-forgood ako? Siyempre nandun yung fear. Paano pag nag-resign ako? Anong gagawin ko? Paano pag nawala yung business ko? Not their fears. Amen. Yung Diyos mo, pag OFW ka, siya din yung Diyos mo na abutan mo sa Pilipinas. Walang pakiiba eh. Yung Diyos na dinadasalan mo, nang may business ka, siya din yung Diyos na dadasalan mo pag nawala yung business mo. Ibig sabihin, ang kapayapaan mo, hindi dun sa hawak mo. Ang kapayapaan mo, galing sa Diyos na lagi mong kasama. Brother Rafi, may follow up ako doon. Ang problema kasi, Brad, sa mga kasamaan din natin na nasa abroad, na nagtatrabaho, pag naglilingkod, hanggang Hong Kong lang yung, or hanggang Italy, hanggang abroad lang si Lord. Hindi nila alam na kapag umuwi sila sa Pilipinas, andun din si Lord. Kailangan kung anong ginagawa mo, pagtitiwala mo, kung nandyan ka ngayon, ganun din. Pagtitiwala mo, kapag umuwi ka, na hindi ka rin pababayaan ni Lord. Ang ganda-ganda na sinasabi niya, di ba? Seek first my kingdom. Kapag hinanap mo yung kalooban ko, ay hindi ka mawawalan kasi inuuna mo ako di ba? Kumbaga nga, binigay ko na nga ang lahat para sa iyo. Sa kabila ng wala kang alam na ginagawa, hindi ka naman naging mabuti, naging mabait sa akin. Binigay ko na nga yung gusto mo. Yung pa kaya kapag bumalik ka rito, alam mo ito, brada, ginagawa kong halimbawa ito si Sister Melinda at si Gigi. Sabi ko, alam nyo itong dalawa na to, buulob nila nung decide sila mag-for good, alam nila kasama nila ang Panginoon. Pero alam mo, pinubayan nila sa Diyos, ang ministry nila, lumago ng gusto. Di ba? Kita nyo naman kung ano nangyari kay Gigi, hanggang ngayon si Sister Melinda, lalo dumami ang kanyang ginagawa. Amen? Amen ako dyan. Kasi nga, ang kagandahan, tama, no? Kasi, minsan iisipin natin, sino ba yung same Lord lang naman, di ba? Si Lord din yung kasama natin, di ba? Kaya
Paano ka pa naman matatakot, di ba? Paano ka pa naman panghihinaan ng loob, di ba? Kay buti ng Hallelujah. Diyos eh. Brother Lito, Brother Kito eh. Para sa mga kapatid nating OFW, maski sa Hong Kong, sa Italy o kung nasan ka man, kay buti ng Diyos sa iyo eh. Kasi tinataniman ka dyan. Tinataniman ka ng pinapatunayan. Alam ko naman, nakaranas ka na ng milagro. Alam ko naman, nakaranas ka na ng blessing. Sigurado ko ron, kung di man personal, nakarinig ka na ng mga blessing na nangyari. You know, at alam ko, nabibuild yung faith mo. Nabibuild. Yun nga yung sinasabi ron eh, na napapatunayan mo na, maski may fear ako. Usually, ganun lang yan eh. May fear ako. Alam ko, sigurado rin naman si Linda at si Gigi nagtanong din, Lord, paano na pag-uwi ko? Bahala ka na, Lord. Yun yung natututunan ng mga kapatid natin na itatanim. Saan yan natatanim? Pag nakikinig sila ng salita ng Diyos. Kaya nga, napakaganda eh. Napatunayan ng mga apostol dun sa eksenang binabanggit natin eh. Yung strength hindi galing sa kanila eh. Ang pag-asa hindi galing sa kanila eh. Nung hiningahan sila ng Espiritu Santo. Alam mo minsan pag tayo nagkukwento, hindi ito maintindihan ng mga ordinaryong Kristiyano kasi spiritual matters can only be understood by the indwelling of the Holy Spirit. Mahirap maintindihan itong sinasabi natin hanggat hindi kumikilos, gumagalaw at pinakikilos ang Holy Spirit sa buhay natin. Mahirap kasi ito maintindihan eh. Lalong-lalo na tayo yung nagsasalita tayo na ganito. Yung iba na hindi nakakakilala sa atin, na hindi alam kung ano yung nararanasan natin, ay medyo hindi nila maintindihan. Pero kapag ang Holy Spirit talaga ay nasa kanila, that the Holy Spirit will explain to them, sasabihin na totoo talaga yun na mangyayari sa atin. Man, naalala ko, Brother Lito eh. Kasi medyo nakafocus tayo sa mga problema or sa mga sitwasyon eh. Pero meron pa tayong isang dapat tignan na hindi natin magagawa. Kung wala ang Diyos. Ano yun? Bumait. Amen. Sigurado ako. Pinag-usapan natin yung problema eh. Meron pa tayong hindi magagawa pag wala ang Holy Spirit. Simple. Bumait. Magpatawad. Amen. Magpasensya. Umunawa. Huwag kumibo. Magpigil sa sarili. Magpakumbaba. Lahat yan bunga ng Holy Spirit. Na kung wala natin, sa totoo lang, Brad, kwento ko lang ulit yung ginawa ni Brother Lee. Ikiko sa akin, brother. Cakes, ako lang magkwento. Isang beses, tumawag sa akin yan si Kiko. Brad, pray mo ko ngayon. Ngayon na. Kasi galit ako. Sobrang blessed. Because at that moment, sinasabi niya, I cannot do this, Lord. Nasagad ako, abot yung pasensya ko, ubos. Lord, kailangan kita. Yun yung sinasabi ng verse na 3. Inaamin mo, Lord, ubos ako. Kailangan kita. Kaya ako kinakwento lagi yung Brother Kicks kasi sa totoo lang, sobrang na-bless ako doon. Yung bang aminin mo, galit na galit ako eh. Para bang ang boses ni Kiko nun, walang brother ngayon. Walang laplak. Walang Lord. May gahibla na lang ako na nakamalayan. Narapi, dasalan mo, dasal tayo. Yun na lang. Hallelujah. Pero yung gahibla ay sapat na para makakilos yung Diyos. Amen. At dahil ka doon, alam mo, kumilos pa rin si Lord sa pamamagitan ng Philippians 4:13. Amen. Kasi isipin mo, doon sa panahon na yun, talagang hindi ko kaya. What did I do? I just waited for the prompting of the Holy Spirit. Ano yung prompting ng Holy Spirit? Tawagan ka. Di ba? Pwede namang ibang tao tawagan mo na maghihimot ako. Asar ako eh. Alam mo, ganito kasi, ganyan eh. Pero yung call ko sa iyo, di ba, of all people, natatawagan ko ikaw. Ikaw ang pinadala ni Lord. Di ba? Bakit? Kasi alam ni Lord, ikaw yung kailangan ko. Ikaw yung gagamiting instrumento for me na ipipray over ako with a situation in my life na hindi ko kaya. Di ba? Talaga naman. Hallelujah. The Lord prompted me. Actually, Brad, double-edged sword talaga ang salita ng Diyos.
Kasi kung na-bless si Brother Kiko, Amen. ako rin nagkaroon ako ng challenge. Honestly, shinare ko minsan sa prayer meeting yan eh. Parang never ako. Mainit ulo ko ngayon. Tawagan ko nga si Brother Lito. Mainit ulo ko yun. Parang wala akong ganung wisdom. Parang wala akong ganung wisdom. Ay nako, may sumusumpong na pangit na ugali ko. Teka, tawag mo na ako. Pray over naman, no? Kasi mainit ulo ko ngayon. Wala akong ganung wisdom eh. Pray over mo ko, masakit ang ulo ko. Yun ang sasabihin ko. Masakit ang ulo ko, pray over mo ko. Pero mainit ang ulo ko, parang hindi. Yun, that's the blessing. I realize, Ano dahil sa tawag na yun ni Brother Kiko, I realize, a Christian constantly struggles. Constantly. Di ba, Brother Lito, meron din kami kwento ni Brother Lito na gano'n eh, na nasasagad. Nabigalit. Pero yun yung power ng Lord, kailangan kita. Not later, right now. Hindi later, ngayon. Alam mo, ang ganda nun eh. Maganda yung alala nyo kahapon, yung exhortation ni Brother Jing. Magkakaroon lang ng redemptive value. Yung pinagkukwentuhan natin, pag ikaw ay galit na galit, tapos nagpatawad ka, yung nagmahal ka. Pero kapag yung tinuloy mo, walang redemptive value eh. Wala eh, no? Yung bang pinagbigyan mo, tapos kahit na nasaktan ka, nainis ka, naasar ka, tinanggap mo at nagpatawad ka, nagmahal ka, andun yung yung redemptive value. Ang sinasabi ni Brother Jing kahapon, di ba? Amen. Yung sinasabi, Amen. ginagawa. Ang hirap din nun eh, no? Hirap. Amen. Yun yung pinakamagandang realization. Kasi parang dun nga tayo tinatagpo ng Diyos eh. Parang paligay ko yun ang namimiss natin eh. Yung mga apostol kasi, kaya gusto ko yung kwento, alam naman nila, kilala naman nila si Lord, di naman nawala ang faith nila eh. Kaya lang parang nabe-blur yung vision nila kasi disappointed sila eh, nasasaktan sila. Yung emotion nila, nabe-blur ba yung vision nila? Parang si Kiko, Brad, pasensya ka na gamitin kita. Parang si Brother Kiko, mainit ang ulo niya. Hindi naman, mahal pa rin naman niya si Lord. Mahal pa rin naman niya yung pamilya niya. Hindi naman nabago yun eh. Mainit lang yung ulo niya ng sitwasyon na yun. At yun yung sitwasyon na sinasabi niya. Yun nga, di ba, minsan na topic na rin natin. Yun yung sitwasyon na sinasabi niya, come Holy Spirit, I need you. Kasi iba yung hindi kita ngayon eh. Hindi ko ito magagawa eh. Di ba, Brad? Kaya doon naman tatagpuin ka ng Diyos. Doon ka sa kaya nga, di ba? Kaya nga meron tayong Amen. meron tayong Brother Rafi, Brother Kiko, di ba meron tayo diyan sa overcoming the flesh, yung constant yielding to the power of the Holy Spirit. Pero minsan nalulusutan tayo eh, no? Yung bang out of nowhere, ba? Para bang biglang sumisingit kapag unaware ka sa sitwasyon. Akala mo, lalong-lalo na kapag nasa comfort zones ka, parang walang nakakakita sa'yo, magugulat ka na lang, di ba? Mangyayari sa iyo yun. Nangyayari sa atin yun eh. Pero, yun nga yung maganda roon. Nandun palagi yung presensya ng Panginoon. Ops, ano nangyayari sa iyo? Kailangan mo ako. Nawawala ako sa iyo eh. Kailangan. Tama. Yung binabanggit mo na awareness, no, na dapat alam mo na pag wala ni Holy Spirit, di ba? Minsan, di ba, na itataboy natin Holy Spirit, wala tayong kamalay-malay. At yun ang maganda, may awareness ka pa rin na, teka lang, sabit ako, sablay ako. Lord, kailangan ka na kita dito. Di ba? Hindi ko to kaya, Lord. Yun ang kagandahan na nandun agad, alam agad natin kasi si Lord din yung nagbibigay ng presensya niya na, anak, teka lang, sumala ka na naman. Anak, medyo hindi ka wala ka sa tamang tiyempo ngayon. Di ba? Yun ang kagandahan. Paligay ko nga, Brother Kiko, Brother Lito, isa yun sa kabutihan ng Diyos sa atin. Yung pagbagsak ka, itatayo ka. Itatayo ka eh. Di ba parang yun yung sinabi ni Monsi kahapon eh, sa kanyang homily, yung parang tatay, yung bata na naglalakad, bumabagsak, pero yung tatay hindi siya pinababayang bagsak, ay tayo lang ng tayo, kaya binabangon, parang tayo rin eh. Kasi alam ng tatay na babagsak ka, kaya nasa likod lang siya eh.
nakaalalay, anak, bagsak tayo ulit. Tayo ulit. Hindi Amen. siya, Oo. hindi niya sinasabi. Patawarin niyo po ako sa sasabihin ko, ang tanga-tanga naman ng batang ito, paulit-ulit na lang nababagsak. Hindi ganun ang reaksyon eh. Kasi nakakatawa doon yung tatay. Tatay yun eh, anak, kaligal-kal tayo ulit, lakad ulit. And you know, it is the joy of God to see us stand up pag bumagsak tayo. Oo. It brings Di ba, joy. di ba, alala nyo, ganun yung gospel nung kailan na isang araw na sabi ni Lord sa kanyang mga alagad for the third time, nagpakita si Lord sa kanila. Sabi niya, I will meet you in Galilee. Di ba sabi niya? Tapos siguro sa kahihintay, sabi ni Pedro, baka hindi na darating si Lord eh. Inindiyan tayo, di ba namatay na siya? Niyaya niya yung kanyang mga kasamahan. Sabi niya, halika kayo, bumalik na lang tayo dun sa dating ginagawa natin. Mangisda na lang tayo. Then pumunta sila, di ba? Pag-alis nila na ganun. Akala nila, makakaya nila ang buhay nila na wala si Lord. Pero ito ang pinakamaganda doon. Sinamahan pa rin sila ni Lord doon. At sinasabi niya doon, kung wala ako, wala kayong magagawa. Kailangan niyo talaga ako. Pero maganda yun eh. Yung kasunod doon sinabi ni Brother Jing, isipin mo ganun na yun nangyari at ginawa. Binigyan pa rin niya ng pagkakataon si Peter. Ano? Peter, alam ko naman kung ano yung kahinaan mo eh. Amen. Kailangan mo, sige, bibigyan pa rin kita ng pagkakataon. Mahal mo ba talaga ako? Talagang di ba sinabi niya? At si Pedro, grabe ano, siguro ang saya-saya ni Pedro noon na isipin mo yung ginawa niya, wala nang wala ka nang pwedeng ipakita sa kaibigan mo na gano'n no? Pero grabe yung binigay sa kanya, tinulungan pa rin siya, nakakuha pa rin ng maraming mga isda. Di niya sinabi niya, makakaya mo ba ang lahat? Wala ako. Parang hindi niya ginawa yun eh. Sige, sumunod ka lang sa akin, gawin mo ito, sabi niya. Amen. Grabe, favorite ko yung kwento yan. Alam ni Brother Kiko yun. Favorite ko yan eh. Yeah. Kasi Brad, tignan niya. Kasi gusto ko yung sinabi mo, Brother Lito eh. Magdamag silang ng isda, ngunit wala silang nahuli. Walang nangyari sa effort nila. Remember, expert sila doon. Yun ang hanap buhay nila eh. Expert sila sila doon. Pero, remember, biro mo, bagsak ka na, frustrated ka na, gusto mo lang kumain, maghanap buhay, wala pa rin nangyari. Double whammy tumama sa kanila eh. Bagsak na bagsak sila eh. Pagdating nila sa dalampasigan, nandoon kagad si Lord. Tinagpo ulit sila. Hindi sila sinalubong sila eh. Saan? Doon sa bagsak na bagsak ulit sila, pagod na pagod, walang nangyari. Sinalubong sila, hindi sila iniwan eh. Sinalubong. At ito yung gusto ko sinabi ni Lord sa kanila, balik. Saan babalik? Sa lumang buhay? Hindi. Bumalik ka sa pagmamahal ng Diyos. Bumalik ka sa pananampalataya. Bumalik ka sa panalangin. Huwag kang pumayag. Bagsak ka? Balik. Kaya gusto ko yung Brad, yung istorya na yun eh. Yung istorya na yun, medyo ko lang ng konti Brad bumalik sila, hindi nga lumayo dahil asar sila, walang nangyari, hindi na lumayo. 100 meters lang ayon sa kwento eh. Tapos di ba, sa kanan mo ilaglag. Alam mo, mas magaling sila. But obedience, small obedience, create an opportunity for God to create huge miracles in our life. Talagang tama-tama yung message. Hindi mo kayang manghuli kahit sanay ka kung wala ang Diyos sa buhay mo. Yep. Pero Brad, ang favorite kong parte ng kwento na yun, actually hindi nakahuli sila eh. Ang favorite kong parte ron, pagbalik nila dun sa dalampasigan, nag-iihaw na si Lord. Ready na. Isipin mo, come to me, all of you who are weary and burdened. Maganda yung eksena na yun eh. Di ba yun? Yung eksena na yun kasi nandun na, hindi lang basta, may charcoal na, naka-ready na, di ba? Parang, yun ang ganda. Di ba? Sa atin, di ba, minsan may mga struggles in life tayo na hindi natin alam. Magugulat ka na lang pala na naka-ready na pala si Lord. Naka-ready na yung biyaya.
Na minsan na parang takot na takot tayo, hindi natin alam ang gagawin. Pero wow, hallelujah. Magugulat ka, lo and behold, naka-ready na pala yun. Handang-handa na para sa ating lahat. Diba? Tsaka, alam mo, Brother Kiko, Brother Rafi, Hmm. ang pinaka gusto ko doon doon sa kay John, sabi niya, actually ang naka-identify kay Lord doon si John Sabi niya, it is the Lord. Mm. It is the Lord. Sabi niya, alam mo, very focused kasi si John Kilala niya si Jesus. Kahit sa gitna ng kadiliman, gitna ng problema. Alam mo ang tao kasi, tayo katulad natin, kahit na anong problema dumating sa atin, pag focus tayo kay Lord, alam natin yung kilos ni Lord, yung galaw sa ating buhay, ma-identify natin Pero kapag gulong-gulo ka at iniisip mo palaging nakasentro sa sarili mo, hindi mo makikita si Lord Pero si John, because of John, who is so focused on Jesus, he identified Jesus, especially during the lowest part of their life. Amen. Parang wala na si Lord. Na-identify niya si Lord doon sa particular day na yun, kahit na madilim. Amen. Ano? Kaya pala pag naka-establish ka na talaga ng relationship mo kay Lord, kaya pala tayo din mga nasa charismatic, nasa renewal, di ba? Laging lumalabas sa bibig natin, si Lord ang bahala. Si Lord naman kasi. Di ba? si Lord, kita ko si Lord. Na minsan napupulaan tayo, di ba? Ano yung pula sa atin ng ibang tao? Ayan, puro kayo Lord, Lord. Di ba? Kasi pagkita mo na si Lord, parang kaya nga John the Beloved, binabanggit mo, Brother Lito, di ba? Kasi kung naka-establish ka na ng good relationship with the Lord, di ba? Na intimate, we may say intimate relationship with the Lord. Na sa lahat na nangyayari, kita mo si Lord in every situation of our life. Tsaka Brother Rafi, Brother Kiko, kasi actually, yung pinaka-importante naman yung relationship about God How do we experience God in our life? Yung experience natin sa Panginoon. Kasi tayo kasi minsan do it yourself na lagi tayong gumagawa ng lahat ng mga bagay, ginagawa natin lahat ng mga bagay, pero pag pumalpak tayo, sila na sinisisi. Pero actually, ang importante para kay Lord, yung relationship natin sa Kanya Hindi yung ginagawa natin Kayang-kaya lahat ni Lord gawin yan Diba? Kaya minsan, bumabagsak tayo. Minsan, naghahapo tayo. Pinipilit natin na kahit alam natin wala na tayong magagawa, hindi pa natin tinatawag si Lord sa ating mga buhay. Amen. Amen. Alam niyo, habang nagkikwento kayong dalawa, may pumapasok na kanta sa akin. Alam niyo, sinasabi niyo may relasyon ka sa Diyos. Alam mo yung you can do all things pag nandyan si Lord. Pumapasok sa kanta sa akin, yung taong may relasyon sa Diyos, kayang-kaya niyang kantahin yung in His time. Amen. Time. He makes all. Kasi bakit niya kayang kantahin yun? Kasi yung faith niya kahit, di ba sabi nga ni Brother Lito, kahit yung paligid mo puro pangit. Wala akong salamin sa gilid ko. Kahit yung nangyayari puro pangit. Kahit yung mga sitwasyon puro seemingly or hopeless situations. Yung faith mo, yung Holy Spirit na sabi nga ni Brother Kiko, nasa puso mo. Yun yung magsusustain sa'yo para sabihin mo, in His time. He makes all things beautiful in His time. Yun yung sinasabi na I can do all things kasi naniniwala ka, yun yung presensya ng Diyos. Yun yung nag-empower sa atin every day. At hindi lang malagpasan yung problema, but really to transform us. Remember yung Philippians 4:13, hindi lang naman po yan para sa problema. Binanggit na natin kanina. It's a verse about transformation. Ginagamit natin yan sa transformation talk, di ba, Brother Kiko? Tama. Amen. Tama nga, yung kanta na yun, yung nabanggit mo yung kanta na yun, in His time, no? Maganda pakawakan palagi yun. Naalala ko, di ba, nung na-stroke ako, nung pumupunta ka sa hospital noon, Brother Rafi, di ba? Nung habang hinihintay kita noon, kasi di ba, sabi ko, ikaw yung papalit na bantay kasi may nilakad yung asawa ko noon. Naalala ko, isa rin niya sa kinakanta ko noon, in His time, sabi ko, na-stroke ako, anong gagawin ko dito? In His time. Bahala ka dito, Lord. Di ko alam gagawin ko dito. Di ba? Hallelujah. Amen. Kasi ranas mo nga yung may biyaya, ranas mo yung wala,
Ranas mo yung naghihirap ka, naranasan mo yung malusog ka, naranasan mo yung nakakatikim ka ng kabutihan, nakakaranas mo yung nakakatikim ka ng kahinaan mo. Those things, God allows those things that para ma-recognize natin, consistent ang presence ng Diyos. Consistent ang pagmamahal ng constant and consistent. Yun yung parehong pangawaan natin. Constant ang presensya, consistent ang presensya. Amen. Kaya magandang panghawakan sa mga panahon na yung unfelt presence. Di ba minsan may mga ganyan tayo unfelt presence. Hindi mo maramdaman na nandyan si Lord. Hindi mo maramdaman yung presensya ng Diyos. Na minsan nagkakasunod-sunod na parang, ano ba to? Bakit ka? Nasaan ka na, Lord? Where na you? Dito na me, Lord. Pero minsan, kagandahan sa atin na pag yun yung relasyon natin kay Lord na alam na natin yun sa dinami-dami ng mga pinagdaanan natin na sometimes we experience those unfelt presence. Mararamdaman mo pa rin talaga na nandyan pa rin ang Diyos na pwede mo siyang tawagin. Pero alam mo, Brother Kiko, Brother Rafi, Brother Kiko, pinakamaganda dun yung hindi mo nararamdaman ang presensya ng Panginoon at maraming mga dumating sa buhay mo na mga hindi mo maintindihan at faithful ka pa rin at faithful pa rin tayo. Alam niyo nandun yung andun yung at the end of the tunnel, nandun yung light pero kapag bumigay ka, gumive up ka, mas lalo kang mahirapan, mas lalo tayong mahirapan. 'Di ba? Kasi mas napoprolong natin yung suffering natin mas napoprolong. Pero kapag dumating yung time na yon, kasi nangyari na rin sa akin yun bakit ganun? Yung hinahanap-hanap ko na mas mabuti pa noong una mas maganda pa noon parang nakakausap ko lang si Lord. Bakit ganun? Samantalang ngayon, kung kailan ba dumating yung problema, lalo ka napapalapit sa Kanya, parang wala ka nararamdaman. Tapos sabay-sabay pa, mag-uunahan pati sa pamilya mo, problema mo, yung lahat ng bagay. Pag bumagsak ka na noon, wala na, medyo mahihirapan. Pero kapag nandoon yung wala kang nararamdaman, patuloy pa rin na ginagawa at parang baliwala na yung mga ginagawa. Katulad ko, halimbawa, sa akin. At Lord, ano ba itong ginagawa ko? Pag mula pa noon, nandito ako, ito pa rin yung ginagawa ko. Noong mga bata, yung mga anak ko, hanggang sa paglaki nila, yung pa rin yung ginagawa ko. Ano kaya ang merit nito? Parang wala naman. Pero alam mo, sabi ko, wala rin naman ibang gagawa nito. Gagawin ko na rin ng buong puso at buong magmamahal. At alam ko na pag ginawa ko ito, hindi naman ako mapipraise doon. Hindi naman kundi para kay Lord Pero alam mo, akala ko, dumating yung panahon na parang nananadya, di ba? Yung mga pamilya mo, kasama mo sa bahay. Akala mo lang, alam mo, dumating yung panahon na, na-appreciate ko yung ginawa mo. Na-appreciate ko yung ginawa, hindi. Ganun pala yun. Si Lord pala, Kumbaga, darating at the end, sasabihin sa'yo, kala mo lang kasi bawaliwala lahat Kala mo na wala ako sa'yo, hindi. Hindi, kasama mo ako. Kasama mo ako kasi kailanman hindi kita pababayaan Lalong-lalo na pag bibigay ka na, sisigaw ka na. At sabi mo nga doon dumarating ang Panginoon. Pagkaalam na niya na you will end doon sa pinakadulo na yung gagawin mo ng lahat. Alam mo, nung itong nakaraan, mahal na araw, alam nyo, sa totoo lang, dumaan ako sa ganun, sa mga pinsan ko. Meron akong pinsan, Brad. Pinatira ko. Kasi alam mo, may pinamana sa amin na konting lupa lang na magkakapatid. Hindi nila alam, yung mga pinsan ko, akala nila sa mga magulang namin nung araw, yun yung mga lolo namin yun. Hindi nila alam, binili yun ng tatay ko. Alam mo, pinagmumura kami nung mga pinsan ko na pinatira ko doon na libre. Pinatira namin na libre at 24 years wala sila narinig sa amin. Ako, alam mo, dumating yung panahon na sabi ko, siguro gusto ko na rin ibenta yung bahagi ko. Yung tinatayuan ng lupa nyo, kasi may mga trabaho sila magaganda na sa abroad bibenta ko na akin na yung lupa. Bahagi ko na yun. Bibenta ko na sa inyo para magkaroon kayo ng lupa. Alam mo, sabi niya, hindi mo lupa yan. Lupa ng family natin. Pinagmumura ako, pinagmumura ang lahat. Alam mo,
Mahal na araw. Alam mo, dumaan ako sa ganong oras. Sabi ng mga kasama ko, mga pamangkin ko, banatan na natin. Hindi naman yung pulis na pamangkin ko eh. May mga sundalo rin ako, mga pinsan. Nagkakalabu-labuan na sila. Alam mo, Brad, tinext ko sila, yung Happy Easter. Sabi ko, ngayon pa, ang demonyo, ginagamit lang kayo. Mababait naman kayo eh. Pero sabi ko sa kanila, hindi nyo ako magaganyan. Sabi ko, kailangan magmahalan pa rin tayo. Magpipinsan pa rin tayo eh. Alam mo, kinamagahan. Yung lasing na pinsang ko na nagmumura at sinasabihan kaming mga magkakapatid na swapang, ganon. Brad, humihingi ng tawad. Yung bayaw ko, pinalalabas niya na napakabait. Pareho kasi. Yung bayaw ko at saka yung sister ko, nagsiserve ng mga panahon na yun sa simbahan, reader, at saka nagdadrive sa pare. At siyempre, si Romy naman, di ba? Maano naman sa nag-serve din. Nanay ko, doon mismo sa mahal na araw. Grabe. Yun, doon kami tinamaan ng gusto. Pero alam mo, sabi namin, nag-usap kaming magkakapatid, sabi namin, ang demonyo, wawasakin lang tayo. Mahal na araw. Sabi namin, patawarin natin sila kasi hindi naman talaga nila alam yung ginagawa nila. Pinadala ko sa kanila yung mga title, Brad, mga deeds of sale. Shock sila. Alam mo, sabi na sa akin sorry, insan, patawarin mo kami kasi masyado namin kayo hinusgahan. Sige, bibilhin na lang namin yung bahagi mo. Sabi sa akin. Pero sabi ng mga kapatid ko tuloy, wag na natin ibenta at patirhan na lang natin sila doon para mas mababago sila. Kaya yun, hindi namin kaya yun, di ba? Hindi ko kaya yun. Lalo na si Jess, sinasabi niya, na, pinabastos ka na, ginaganyan ka na, ganyan ka pa. Sabi ko, pareho lang naman tayo eh. Kapag nasa sitwasyon ako na ganito, ikaw din naman yung nagsasabi na magparaya ka, magpatawad ka, at huwag mo na intindihin. So, pakinggan mo din naman ako sa mga sandaling ito. Amen. Pinabayaan ko na sila. Sabi ko sa kanila, wala na kayo maririnig sa akin. Grabe, totoo yun. Yung nangyari ng Friday na yun. God is good. Kaya umasa ako sa Panginoon eh. Kasi at that time, talagang nakikinig kami ng mga lahat ng natin. So, habang nakikinig kami, nadidistract ako. Pero sabi ko, Lord, tama nga yung kwento mo. Kaya mo yan, sabi ko. Tama nga yung kwento mo. Mahal na araw. Amen. Kasi bakit, Brad? Pinatunayan siya ni Lord na mahal ka niya eh. Mahal ka niya eh. At gagamitin ka niya para doon eh. Diba? Kaya mo ba yan, Lito? Magpasensya, minumura ka? Diba? Yeah. Hindi. Hinahamon yung pagkatao mo, hinahamon pagkalalaki mo, ginugulangan ka, sipid mo. Kaya sarap din ng Katoliko eh. Sarap. Kung kailan ka ginugulangan, tumingin ka sa krus. Ginulangan din yung Diyos mo, ayun na nakapako sa krus. Binaya din, no? Iniwan din. Binura din, no? Sinampal din, no? Sinulsulan din. Di ba kaya mahal na araw ka, Brad? Mahal na araw. Yun talaga mahal ka ni Lord. Alam mo, minsan, Brother Kiko, alam mo pag napapakinggan mo yung sinasabi ni Brother Jing na naniningil kayo, mga ganun. Ito kasi, hindi ko sinasabi sa kanila eh. Itong mga bata na ito, kasi major na siya, sundalo eh. Tapos yung isa na kay mayor, tapos sila magkakapatid. Alam mo ba na itong mga batang ito? Sila yung mga bata na tinulungan namin, inalagaan ng nanay ko nung nandito sa Maynila at meron ako mga trabaho. Kami yung mga nag-alaga sa kanila. Tapos nung nagkaroon na sila ng mga magagandang trabaho, doon kami pinakikitaan ng ganun. Sabi namin, wag mo nang yung mga ginawa natin sa kanila kasi mahirap yun, hindi nila maintindihan. Kaya sabi ko nga, spiritual matter, sabi ko nga mahirap maintindihan ng mga tao na hindi gumagalaw at mga Kaya minsan, pag ini-invite ko sila sa gawain na ganito, sa iyo na lang yan. Sa iyo na lang yan. Yun. Ganun lang. Pero magawa, di ba? Si Lord ang bahala sa kanila. Pinakamagandang Easter gift sa iyo ni Lord. Reconcile kayo. Amen.
Kasi pwede naman talagang pumatol ka, makipag-away ka. Pwede mo naman panindigan yung karapatan mo, di ba? Bakit? Kasali ako dyan, pwede. Kaya lang, wala yung reconciliation. Hindi maaayos yung lahat, di ba? Kaya si Lord ay nagpakasakit sa krus, kaya may resurrection, di ba? Kaya may Easter Sunday, Easter gift sa iyo yan, Brother Lito. Reconciled ang buong family because of the love of God for you. Hallelujah. Salamat agad. Di ba? Thank you, Lord, yun. At sila yung nahihiya sa iyo eh. Alam mo, pag ganun pala ang ginagawa natin, sila yung nahihiya at sila mismo yung tumatawag. Sabi ko, oh, wala na sa akin yun. Sabi ko, okay lang sa akin yun. Sabi ko sa kanila. Napakabuti na yung Diyos. Alam niyo po, mga Hallelujah. Di ko kaya yun, Brad. Di ko kaya yun. Sabi niya nga, we can all do all things. For you, the Lord. Oh, para kay Lord. yung sharing ni Brother Lito. You know, Brother Lito, bilang pagtatapos, anong mababahagi mo pa sa ating mga nakikinig about I can do all things? Ako po I can only speak to myself, yung para sa akin lang. Na kilala na natin si Lord. Siguro maraming mga milagro na natin tayo nakita. Hindi milagro ang makita natin dapat, kundi yung nagmimilagro. Totoo ang Diyos, totoo ang kanyang mga pangako, at higit sa lahat, sasamahan niya tayo sa lahat ng oras. At tama yung sinasabi ni San Pablo, we can do all things through Christ. Without Christ, we are nothing. So let us put Christ in our life always, even in the midst of all this situation. Amen. Glory to God. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Brother Lito. Beautiful sharing to remind us. Thank you. Brother Kiko. Amen. Gusto kong as ending yung kay Monsi kahapon doon sa kanyang homily. Yung Divine Mercy prayer, 'di ba? Kasi Divine Mercy Sunday. Kahapon, 'di ba? Yung huling-huling part doon, yung nabanggit ko yung kahapon nung sa ating anniversary. Ano nga ba yung huli doon? Yung last part doon, Jesus, I trust in you. Diba? Yun yung huling-huling prayer doon sa Divine Mercy Prayer. Na yun lang, na pangawakan lang natin si Lord. Na mga pagkakataon di natin kaya, si Lord ang bahala. Diba? Yun lang naman ang magandang panghawakan doon. Now, with Christ who strengthens me, who gives me strength. Diba? Kaya nga, the joy of the Lord, diba? Sabi natin, is our strength. Hallelujah. Amen. Salamat, Brother Kiko. Ako po, mga kapanalig, ito lang po, nung bago ako sa Love Flock, narinig ko na po itong teaching na to. At hanggang ngayon, hawak ko to. Without God, I am nothing. And yun po, talaga, maski sabihin mo po sa ugali, or sa mga prayer ko, mga desire ng buhay ko, isa lang alam ko, without God, I am nothing. Kasi sa totoo lang naman, maski marami akong pera, kung wala ang Diyos, I am still nothing. Kung maski sabihin mong puro ko answered prayer, but without God, that still means nothing. So the most important, the verse, Philippians 4:13 reminds us, ang pinaka-importanting bahagi doon is yung verse is yung, in Christ, I can do all things. Tanggalin mo si Christ, you can still do most things, but it will mean nothing. Because the most important part in your life and in my life, pinatunayan na yung sharing ng mga kapatid ko, is the presence of God. Amen. Amen. So, alam niyo po, mga kapanalig, sobra po kaming, magpapasalamat po muna kami in behalf of my brother Kiko at si brother Lito, and of course, yung ating pong host na si brother Jim Mendoza, si Sir Au, si brother Elmer, and si brother Bingbong Crisologo, of course, Monsignor Albert Binus. Gusto po namin magpasalamat sa lahat po ng sumuporta, na nakibahagi, dun po sa 39th years na celebration po natin kahapon. Totoo, gifted, 39 gifted years of giving. Because you have given yourself doon, and it was a meaningful event, it was a joyful event, tama-tama, spirit-filled day spent with Jesus. Alam niyo ako, mga kapanalig, patuloy po namin kung aanyahan. Meron po kaming ipapakita na video para mapatuloy niyo po masubaybayan yung mga activity po ng community.
may papalabas po kami at para subaybayan niyo po, ito po yung mga gawain ng ating dito po sa Love Flock. Alam niyo po, mga kapanalig, reiterate ko lang po, abangan po ninyo po yung ating Pentecost celebration on May 23. And of course, yung 4 na Sundays po ng June for our Catholic Life in the Spirit Seminar. Pag-iimbita rin po ako sa inyo kasi po tayo po ay patuloy na binibayaan ng Diyos ng mga gawain para ipaalala sa atin yung kanyang presensya. Meron po tayong mga chapters na may mga regular weekly prayer meeting. Tulad po ng every Tuesday kay Sister Au Alcazar, 8:30 ng gabi po. Ulitin ko po, sa Facebook account ni Sister Au Alcazar, every Tuesday prayer meeting po ng ating Soldiers Youth Chapter. And every Saturday po, meron din po tayong mga prayer meeting Saturday po, although ito po ay oras ng Toronto, Canada. Alas 6 ng gabi po sa Toronto, Canada. At alas 7 ng gabi sa Toronto, Canada. At tama po pala, sorry. Alas 6 ng gabi sa atin, alas 9 ng umaga. Dito po sa atin sa Pilipinas. Yan po. Linggo dito sa atin, Love Flock Toronto, Love Flock Canada. And of course, Love Flock Las Vegas. Ayan. Love Flock Las Vegas po. Alas 6 ng gabi sa Las Vegas ng Sabado at alas 9 ng umaga dito sa Pilipinas. At sa hapon naman po ng Linggo, meron din po tayong mga prayer meeting. Alauna ng hapon sa Rome, Love Flock Rome. Yan, yun po yung mga Facebook account nila, Love Flock Rome. Alas 7 ng gabi po dito sa Pilipinas. At of course, Love Flock Berlin, alauna rin po ng hapon. At alas 7 rin po ng gabi sa Berlin. Dito po sa Pilipinas. Love Flock Salute, alas 3 ng hapon sa Rome at alas 9 ng gabi dito po sa Pilipinas. Pasensya na kayo, medyo nalilito po ako sa oras kasi po nagkaroon po ng adjustment. Kasi dati po may plus 1 hour sila. Ngayon po yung nabawasan. Medyo nagko-compute po ako sa East ko. And meron din po tayong prayer meeting with Brother Vic Cabral. Be Inspired, Love Flock Cebu, sa Facebook account ni Brother Vic Cabral. And of course po, yung ating chapter sa Hong Kong, Love Flock Hong Kong chapter, every Thursday, Friday, and Saturday, alas 2 ng hapon po. And of course, every Sunday, alas 3 naman po ng hapon ang Love Flock Hong Kong. Love Flock Macau, alas 2 ng hapon po every Sunday din po. Ayan.
Marami pong salamat muli at andito naman po yung aking kapatid, si Sister Linda, para po batiin yung ating po mga walang sawang sumusuporta at nakikinig. Thank you so much, Brother Rafi. So muli magandang gabi po sa ating lahat at narito po ang ating mga viewers. Sa main po, Sister Soriano, Brother Joseph Pangon, Sister Olivia Galasino, Sister Mayet Velasco, Brother John Rica Portes, Brother Vincent Manalang, Sister Reti Ponce, Sister Malaya, Sister Susette, Sister Lori, Sister Antonia, Sister Lisa Consolacion, Sister Letty, Sister Lina Regalado, Sister Josie Onglio, Sister Flory, Sister Karen, Brother Erning Esquilio, Sister Lilia Cancino, Sister Lisa Palmes, and Sister Len Dolotina. At sa iba't iba naman po natin mga chapters from Canada, Sister Yvette Capistrano from Naohan, Sister Presi Olmos from Taiwan, Brother Ramon Anadu from Pampanga, Sister Cora Cunanan, from Gapan, Sister Teresita Miranda, from Hobart, Sister Baby Hernando, from Hong Kong, Sister Badet Roy, Sister Genevieve Clerigo, Sister Josie Arco, Sister Enza Mendoza, Sister Janet, Sister Lisel Marcon, Sister Rose Cabigas, Sister MJ Dulawan, Sister Lita Manalo, Sister MJ Obrigue, and Sister Des Las. From Macau po, Sister Elena Eva and Brother Romeo Balatbat. From Roma po, Sister Cheryl Yabe, Sister Lisa Magmanlak, Sister Melanie Caringal. From Canada, Sister Imera Lopez. From Soldiers po, Sister Connie Dadis, Sister Celis Crisostomo, and Sister Au Alcazar. From Davao po, Sister Perla Fronteras, Sister Marcelina Bacalso, Brother Destiny Ore, Sister Maria Soldivilla, and Sister Mercy Divine. From Gagalingin po, Sister Tess Avila and Brother Emel Campoa. From Marikina, Sister Imelia Sambale. From Santiago, Sister Beth Avila and Sister Jobs Cruz. At sa iba't iba pa po natin, Sister Aida Sabud, Sister Lilibet Garcia, Sister Lloyd, Brother Ricardo Tancueco, Sister Macarolina Morillo, Brother Leo Junicio, Brother Chris, Sister Carol, Sister Marlene, Sister Weng, Sister Marites, Sister Maribik Nadjahan, Sister Jessie Pasqua, Sister Caroline Calupas, Sister Vilma Balang, Sister Lourdes Valdez, Sister Miriam Ray, Sister Olivia de la Peña, Sister Shirley Faustino, Sister Charity Umali, Sister Aida Umalia, Sister Teresita Santiago, Sister Elby Pablo, and Sister Loretta Misa. Yun po at maraming salamat. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strengthen their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted, may they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen.
Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Joseph. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. San Lorenzo Ruiz. Pray for us. San Pedro Calungsod. Pray for us. Unity. Oh Lord, how wonderful you are, for giving this life today a new kind of life. Alive to the fullness you promised to us. Oh Lord, I cannot ask for more. Oh Jesus, I can say anything, but to say you're everything to me. So I magnify your name, for you are mine. Oh Lord, I couldn't ask for more. It's a new life with Jesus, 'cause we are now the new Love Love community. It's a new life with Jesus, 'cause we are now the new Love Love community. It's a new life with Jesus, 'cause we are now the new Love Love community. It's a new life with Jesus, 'cause we are now the